Sa gitna ng mga anino ng lumang simbahan sa Intramuros, isang lihim na mapanganib ay malapit ng mabunyag. Si Maria, isang dalaga mula sa probinsya, ay hinirang para sa isang kakaibang tungkulin. Libing ang isang lalaking inakala nilang patay. Ngunit walang sikreto ang nananatiling nakabaon magpakailan. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa akin, saan ka nanonood ngayon? Anong parte ng mundo? Gusto kong malaman kung saan-saan umabot ang kwentong ito. Maynila, Pilipinas, 1898. Isang panahon ng kaguluhan at digmaan kung saan ang hangin ay puno ng usok ng labanan at ang mga kalye ay puno ng mga kaluluwa na naglalakbay sa dilim. Ang gabi ay mas madilim kaysa dati at ang takot ay kumakapit sa bawat puso. Maria ay humawak ng mahigpit sa kanyang rosaryo habang bumababa siya mula sa kalesa. Ang simbahan sa harap niya ay nakatayo tulad ng multo. Ang mga pader nito ay puno ng mga butas mula sa mga bala. Narito siya dahil wala siyang pagpipilian. Sa loob ng simbahan, ang hangin ay malamig at mabigat. Ang amoy ng kandila at lumang kahoy ay pumapalibot sa kanya. Mula sa altar, isang matandang pari ay naglakad papalapit. Ang mukha nito ay puno ng mga guhit ng pag-aalala. Narito na ba ang babae? Ang pari ay tumango. Siya po. Maria ay yumuko. Hindi siya tumingin sa mga mata ng lalaki. Alam mo ba kung ano ang gagawin mo? Opo, ilibing ang namatay. Ang lalaki ay napatitig sa kanya ng matagal. Hindi ito namatay, huwag kang magkamali. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Ang mga salitang iyon ay hindi niya maintindihan, ngunit naramdaman niya ang bigat ng mga ito. Kinabukasan, sa madaling araw, dinala siya sa isang silid sa ilalim ng simbahan. Ang daan ay makitid at madilim. Ang mga hagdan ay umiiyak sa bawat hakbang. Ang apoy ng kandila na hawak niya ay umaatras sa hangin. Sa loob ng silid, nakahiga sa isang kahoy, nakabaong ang isang lalaki. Matangkad, matipuno, ang buhok ay itim na parang gabi. Ang mukha ay maputi, halos walang buhay, ngunit may kakaiba. Hindi siya mukhang patay. Ang dibdib nito ay gumagalaw. Mabagal, halos hindi napapansin, ngunit gumagalaw. Maria ay lumuhod sa tabi ng kabaong. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sinabi sa kanya na patayin ang apoy ng kandila, isara ang takip at iwanan ng lalaking ito sa kadiliman. Iyon ang trabaho niya. Ngunit hindi niya magawa. Ang mga mata niya ay nakatuon sa mukha ng lalaki. May peklat sa kanyang pisngi, payat ngunit matigas ang linya ng panga. Ang mga kamay nito ay nakapatong sa dibdib, malaki at puno ng kalyo. Sino ka? Walang sagot. Ang katahimikan ay kumakain sa kanya. Lumipas ang 3 araw. Bawat umaga, bumababa siya sa silid na iyon. Dala ang pagkain, tubig at bagong kandila. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung sino ang nag-utos sa kanya na gawin ito. Ang pari ay hindi na nagpakita. Ang simbahan ay tila nakalimot na siya. Nang ika-4 na gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng kabaong, ang lalaki ay kumilos. Bahagya lang, ngunit kumilos. Ang mga daliri nito ay kumupas. Ang hininga ay naging mas malalim. Maria ay tumayo ng mabilis. Ang takot ay pumuno sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya tumakbo. Bumalik siya kinabukasan at kinabukasan at kinabukasan pa. Kung nasasaya ka sa kwentong ito, mag-iwan ng like at mag-comment kung saan ka nanggaling. Malaking tulong ito para marami pang makarinig ng mga kwentong tulad nito. Lumipas ang 1 linggo mula nang makarating siya sa Maynila. Ang mga gabi ay naging mas malamig at ang mga araw ay naging mas mahaba. Ang kanyang mga gawain ay naging isang ritual. Bumaba sa madilim na silid, maglinis ng kabaong, magbantay ng lalaking hindi dapat buhay. Ang mga tao sa simbahan ay nagsimulang magsalita. Nakita nila siyang bumababa sa mga hagdan. Nakita nila ang pagod sa kanyang mukha. Ano ang ginagawa niya doon? Sinong inaalagaan niya? Bakit hindi siya umaalis? Walang sumagot, walang nakakaalam.
Nang ika-2 linggo, isang babae ang lumapit sa kanya. Matanda, payat, ang mga mata ay puno ng sama ng loob. Ang babae ay nagsalita ng mababa, ngunit ang bawat salita ay parang kutsilyo. Dapat mong iwanan siya. Patay na siya. Huwag kang magpakabaliw. Maria ay hindi sumagot. Naglakad lang siya papalayo. Ngunit ang mga salita ay kumapit sa kanya. Nang ika-3 linggo mula nang dumating siya, nangyari ang hindi niya inaasahan. Nang bumaba siya sa silid na iyon, nakita niya ang lalaki na nakaupo. Hindi na nakahiga. Nakaupo, ang likod ay nakasandal sa pader, ang mga mata ay sarado pa rin, ngunit buhay. Ang puso niya ay tumilapon. Nabitawan niya ang kandila. Ang apoy ay kumislap sa sahig. Sino ka? Ang lalaki ay hindi kumilos, hindi nagsalita. Ang mga mata ay nananatiling sarado. Maria ay lumapit ng dahan-dahan. Ang mga kamay ay nanginginig. Humawak siya sa balikat nito. Mainit. Buhay talaga. Dapat kang kumain. Walang reaksyon. Kumuha siya ng tubig. Inilapit sa mga labi nito. Bahagya nitong tinanggap. Kinabukasan, ang lalaki ay nakabukas na ang mga mata. Itim na parang gabi, walang emosyon. Tumingin lang ito sa kanya, walang sinasabi. Sino ka? Walang sagot. Bakit ka nandito? Katahimikan pa rin. Ngunit sa mga araw na sumunod, nagsimula itong kumilos. Unang mga daliri, pagkatapos ang mga kamay. Unang ulo, pagkatapos ang buong katawan. Dahan-dahan, parang sanggol na natututo uling maglakad. At sa bawat araw, nanonood si Maria. Nag-aalaga, naghihintay. Sa ika-4 na linggo, nagsalita ang lalaki. Ang boses ay bako-bako, parang hindi nagamit sa mahabang panahon. Sino ka? Parehong tanong, ngunit ngayon mula sa kanya. Maria, bakit ka nandito? Dahil sinabi nila sa akin na libing ka. Patay na ako? Hindi, buhay ka. Katahimikan. Ang lalaki ay tumingin sa kanyang mga kamay. Dapat akong patay. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng bitak sa kanyang dibdib. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ni Maria ang isang sulat. Nakatago sa isang lumang libro sa tabi ng kabaong. Ang papel ay dilaw na, ang sulat ay mahirap basahin, ngunit narinig niya ang kwento. Ang lalaki ay isang sundalo, isang rebelde laban sa mga Kastila. Nahuli siya, tinorture, iniwan na parang patay sa isang madilim na selda. Ang pare na simpatisador ng revolusyon ay nag-utos na kunin siya at itago sa ilalim ng simbahan. Libing siya, protektahan. Huwag hayaang matagpuan ng kaaway, ngunit walang nakapagsabi kung hanggang kailan. Nang basahin ni Maria ang sulat, naintindihan niya ang lamig niya, ang katahimikan, ang takot sa mga mata. Hindi siya lamang lalaki, siya ay isang simbolo ng isang digmaang hindi patapos. Nang gabing iyon, bumalik si Maria sa silid. Nakaupo ang lalaki sa sulok. Ang mga kamay ay nakapatong sa mga tuhod. Alam ko na kung sino ka. Ang lalaki ay tumingin sa kanya. Walang gulat, walang takot. At ano ngayon? Ibig sabihin, hindi ka dapat dito. Wala akong ibang lugar. Katahimikan. Ang apoy ng kandila ay kumislap. Ano ang pangalan mo? Diego. Simpleng pangalan. Ngunit ang bigat nito ay damang-dama. Mga araw pa ang lumipas. Ang relasyon nila ay nag-iba. Hindi na pangangalaga lang. Hindi na obligasyon. May ibang bumubuo sa pagitan nila, isang bagay na hindi nila maipangalan. Nang isang gabi, habang nag-aalaga si Maria ng sugat sa braso ni Diego, nagsalita ito. Bakit ka nag-aalaga sa akin? Dahil kailangan mo. Maraming tao ang nangangailangan. Bakit ako? Maria ay huminto. Ang mga kamay ay nanatiling nakapatong sa braso nito. Dahil nakita kita at hindi ko kayang iwanan ka. Ang mga mata ni Diego ay tumama sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang init doon. Ang pagkatao, dapat kang umalis. Delikado dito. Hindi ako aalis. Ang mga salitang iyon ay parang pako, nakabaon, hindi na matatanggal. Sabihin mo sa comments, sa tingin mo ba dapat magtiwala si Maria sa kanya? O may mga sikreto pa bang maaaring sumira sa lahat?
Nang sumunod na umaga, isang ingay ang gumising kay Maria. Mga yabag sa itaas, mabibigat marami, mga boses na galit. Sundalo, ang mga mata ni Diego ay nanlaki. Alam na niya, kailangan kong umalis. Hindi ka makakatakas. Ang mga yabag ay papalapit. Ang mga hagdan ay nag-uumpisang umiiyak. Maria ay tumayo, hinawakan ang braso ni Diego. Sumama ka sa akin. Saan? May lagusan. Sa likod ng altar, ipinakita sa akin ng pari. Tumakbo sila. Ang apoy ng kandila ay naiiwan. Ang dilim ay sumasakop. Ang mga sundalo ay pumasok sa silid. Nakita ang kabaong na walang laman, ang mga tanda ng buhay, ang mga bakas ng pag-asa. Habang nasa lagusan, huminto si Diego. Hinawakan ang mukha ni Maria. Bakit mo ginagawa ito? Dahil ikaw ay buhay. At ang buhay ay dapat ipaglaban. Ang mga labi niya ay bahagyang gumalaw, papalapit. Ngunit bago sila magdikit, may sumigaw sa itaas. Nakatakas sila, ang sandali ay nawasak. Tumakbo sila palabas ng lagusan sa mga kalye ng Maynila, sa ilalim ng buwan na parang mata na nanonood, at sa likod nila ang mga anino ay sumusunod. Mga anino ng nakaraan, mga anino ng digmaan, mga anino na hindi kailanman titigil hanggang sa makuha nila ang nais nila. Ang ulan ay nagsimulang bumagsak sa mga bubong ng lungsod sa takipsilim. Bawat patak ay parang babala mula sa kalangitan. Ang hangin ay nag-iba ng direksyon. Dinadala ang amoy ng basang lupa at isang bagay pa, isang bagay na nagpapakaba. Mula sa silangan, mga kabalyero na may kakaibang bandila ay pumasok sa plaza. Ang mga armadura ay kumikislap sa liwanag ng torches. Si Maria ay nanonood mula sa bintana ng lumang bahay. Ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa rosaryo na ibinigay sa kanya noon. Hindi na siya ang babae na dumating noon, takot at mag-isa. Ngayon alam niya na ang bawat desisyon ay may kapalit. At ang kapalit ay malapit ng singilin. Sa tabi niya, si Diego ay nanonood din. Ang panga ay nakatigil. Dumating na sila, bulong nito. Ang nakaraan ko ay humabol na sa akin dahil kahit ang matataas na pader ay hindi makakapigil sa mga sikretong nakabaon na muling bumangon.